welcome sa isa na namang masayang episode and informative of course. Dito po sa Immigration at Iba Pa, makakasama niyo po kami ulit. Ako po si Jean Aguilar and of course kasama natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon ulit sa mga nanonood po. Live po tayo ngayon dito sa Filipino TV studio dito sa Toronto. Yes. And as you can see, fresh na fresh tayo from winning the Blue Jays game last night. Kaya naka-blue kami ulit fresh, ni pero Attorney medyo puyat. Buti na lang kagabi, hindi masyado. Oo, dahil nanalo na tayo after 18 winnings. Ayan. So for today po, ang magiging format po natin is we will continue to answer the rest of the questions na tinanong nyo last time from our last Simulan episode. na po natin yon dahil alam natin kulang tayo sa oras. Yes. Pero unahin po natin yung mga hindi nasagot last episode. Tapos may bago po kaming special, medyo discuss po natin yung mamayang konti. Okay. Okay. So, simulan natin yung mga hinaiwan natin na questions from last time. We start with Maricar DG. Good afternoon po. Ask ko lang po kung safe pa rin po bang mag-aral ng masteral and pwede pa bang isama ang family ko? Need po din po ba ng IELTS? Thank you. Okay. So, salamat Maricar. So, sa masteral, pwede nakakadagdag naman din po yan ng points at saka kayo din isipin nyo nga po kung makakatulong sa inyo yung pag-aaral na yon, especially sa career nyo. Sa career nyo po ba mahalaga yung may masters? Kasi nga po syempre competitive nga po dito sa Canada, depende yan sa employer nyo. So of course kayo din na makakasagot niyan. Yung other question nyo, may sasama yung family, yes, pwede pa rin naman. So yung spouse ninyo, pwede makapag-apply ng spousal open work permit kapag kayo ay nag-aral ng master at saka yung master sa program nyo, at least 16 months yung duration. Yes. So yes, and syempre po yung mga anak nyo, pwede rin sila makapag-aral kasi ang kailangan lang na mamalaman doon is may sapat ba kayong funds. So kung nagtatrabaho kayo, tsaka yan yung spouse nyo, may trabaho din at kung meron kayong enough savings. So anyway, depende sa funds niyo kung may isasama nyo yung pamilya nyo. But in most cases, the answer is yes. Yeah. Para naman sa IELTS, we also recommend as a general rule. Needed now. Needed siya. Tsaka as a general rule, kung balak nyo, of course, maging PR dito sa Canada, advisable po na kumuha kayo ng test. It can be IELTS, it can be CELPIP, So any of those recognized by Canada para malaman nyo rin, kayo mismo, alam nyo kung ano yung points nyo. So, para may certainty ba. Pero for university graduates, a CLB 7 is required and for college, CLB 5 po yung minimum. Right Okay? po. So, napaka-importante po ng language, especially English para sa atin. Sige po, medyo bibilisan natin Next para makarami question tayo. kay Joren R. Paano po ba ang divorce pag non-contested? Paano po yung process? So, yung non-contested, most of the time po non-contested naman yan kasi hindi naman na kailangan i-contest pa. Ang minimum requirement lang naman para ma-grant yung divorce application is separated na kayo for at least A year. 1 year. Hindi naman kailangan explain pa anong dahilan, ba't kayo nag-separate. Basta separated na kayo for at least 1 year. Yun lang, yun na yung pinaka-ground. And so, as you can see, madaling i-prove yun. At saka, kahit nga i-contest pa siya, it doesn't really matter or hindi rin practical kasi di maghintay ka lang ng 1 year na separated na kayo para lang ma-prove nga na yun, more than a year na kayo separated. So, yun po, yun yung non-contested. Ibig sabihin, hindi kailangang mag-reply o sumagot. Yung other party, under po yun, for as long as nabigyan nyo siya noong copy ng application nyo. Ang tawag doon service. So, yun yung medyo importanteng part. Basta ma-prove nyo na nabigyan siya ng copy. Pero very technical po yun. Merong rules dyan. Pero anyway, to simplify, kailangan may copy yung respondent na tinatawag. Pero hindi niya kailangan sumagot, hindi niya kailangan pumirma. So, yun po yung pinaka-process. Okay, marami pong salamat, Joren. And third question from Ann P. May anak po ako dito na working sa fast food. She came here as tourist and then nakakuha ng Lamia and then working na po. Mag-expire na po ang kanyang work permit next year in March. Anong pwedeng pong applyan niya so she can stay here? So yan, very common yung mga ganyang tanong. Related din yun sa mamaya may susunod dyan na tanong. Kaya nga po, naisip namin yung parang special segment para dito sa mga ganitong klaseng tanong. Anong kailangan para makapag-stay pa? So, normally nga, another temporary resident permit. It can be
another work permit, it can be a study permit, or it can be a visitor record lang muna. So pero kung nag-work ka, syempre gusto mo makapagtrabaho pa rin. Ano? So para doon, ano po talaga, kailangan nyo ng employer na ma-LMIA. So yun po, So, lagi Lumia natin again. dinidiscuss yan. I understand na hindi ganun kadali, lalo na ngayon, may yung low wage nga po, hindi pinaprocess doon sa mga cities na mataas ang unemployment rate, which is up to now, mataas pa rin ang unemployment rate. Pero yun po talaga, kailangan nyo ihenda yung sarili nyo para sa ganon kasi mahirap paikutan yun eh. Hindi natin ma-circumvent yun. At saka yun nga, may usapan pa na yung mismong program na yun, na yung LAMIA, yung pinagbabasihan ng LAMIA, yung TFW, Temporary Foreign Worker Program, may usapin na, yun nga, patigil na daw, sabi ng mga opposition leaders. Pero for now, hindi pa naman. Andyan pa rin siya, pero naghihigpit ang gobyerno para dyan. Nevertheless, yun po, kailangan yun na employer na may LMIA, or kung gusto nyo mag-aral ulit, pwede naman. Or at the least, visitor record muna. So, yun po yung mga options para makapag-stay sa Canada. Okay, thank you, Anne, for that question. Moving on, Felizardo G. I have close work permit, but my company declined me to work. Can I stay legally in Canada while I'm looking for a new job? As you can see po, yun nga, may pattern, ano po. So, yung kay Anne kanina, Felizardo, at saka yung susunod pa na tanong, pansin natin may pattern. Pati yung mga nagpapakonsult po sa amin actually. So, kaya nga po yan, mamaya-maya pag-usapan natin ng konti. But to answer the question kay Felizardo, ang understanding ko nito, so may work permit siya, pero yung company niya ayaw na siyang i-renew. So, very common nga yun nangyayari na yan. Ayaw nang i-extend. So, paano na? Can I stay legally? Yes, yung sagot din po natin kay Anne kanina is the same thing. Makapag-stay kayo legally kung magkakaroon kayo ng panibagong permit, either work permit, study permit, or yung nga visitor record. Siyempre, may kanya-kanya silang requirement. Yung visitor record, yun yung pinakamadali. Kasi hindi nyo kailangan ng employer, hindi nyo rin kailangan ng school. Pero kailangan nyo pa rin ng funds, siyempre. So, yun po. And then, hopefully, nasagot natin kahit paano. Pero we'll move on kasi nga, again, pare-pareho lang yung team. And then, we'll talk about that. Next question from Gems. Is there an update po sa mga applicants ng home care pilot program that was kay open? Nomer muna, sorry. Na-skip natin si Nomer. Okay. Hindi, akala ko yung mas shorter. Sige. Unahin natin. Si Nomer V. Hello po, Miss Jean and Attorney Jake. I have a question. I'm CWP Food Service Supervisor here in Quebec. My wife is on spousal open work permit as physiotherapy assistant in Ottawa. Since August this year, may question po, need pa po ba namin kumuha ng consultant now to help us to check options, or next year, kapag nakaipon na ng experience and wife ko po, and okay po, ba sa Ottawa pa rin kami, need to look for another small town? What can you advise po now so we can prepare for our peer application? Work permit is until June 2027. Yeah, so yun nga, kaya ko gusto siyang sagutin yung tanong niya kasi yung punong-puno yung tanong niya, marami tayong pwedeng pag-usapan doon. And yun nga, hindi lang si Nomer yung may ganyang situation, marami. So, we'll talk about that in detail a bit later and then maybe in further episodes po natin. Pero to answer yung question ni Nomer, kailangan ba ng consultant? Yung consultant kasi depende rin sa inyo. Ang importante, alam niyo yung plano. May plano kayo, tapos alam niyo kung paano siya i-execute. Yun nga, actually, kaya kami nandito sa programang ito para ilahad yung mga ganong klaseng usapin, bigyan kayo ng impormasyon, hindi nyo kailangan magbayad, pwede naman kayo magtanong almost every episode, walang problema doon, sagutin namin kayo. So, kung sa consultant lang, it's up to you kung gusto nyo ng ganon person-to-person discussion at saka in private, syempre. Kasi nga, ang disadvantage natin dito, medyo naka-public tayo. So, kung ayaw yung i-discuss yung mga private matters nyo, then yeah, consultant would be an option for you. Yung sa Ottawa, kung okay pa rin ba, so depende. Kailangan nyo talaga pong mag-research. Depende yan sa trabaho nyo. Depende sa employer. May makukuha ba kayong employer dyan sa lugar nyo? But parang generic, natin dyan, recommendation, explore nyo buong Canada actually. So, hindi lang Ontario, hindi lang Ottawa, hindi lang Toronto. Tingnan nyo labas ng Ontario. Marami pang province. May 10 na provinces dito sa Canada. Don't limit yourself. May territories pa, 3. So, marami po din mga Pilipino doon. So, that can be also an option. Again, case-to-case basis. Depende sa inyo kasi yan. Gusto nyo ba pumunta doon? Okay lang ba? Anyway, temporary lang naman din yun. Hindi naman yun forever. Pag naging PR kayo, pwede na kayo lumipat at some point.
So, yun po. Again, marami tayong pwedeng pag-usapan doon, di ba? Pero skip muna natin yon, and yun nga, mamaya discuss natin ng konti pa. Ano po ba ito? Moving on Small to town, gems. yes. Yeah. Pwede yung small town. Consider nyo yun. Advice, ano pa? For PR. Prepare for PR, yes. Yan yung mga pag-uusapan natin later on and sa mga susunod na episodes. Yan. Kay Jem na tayo. Okay. Is there an update po sa mga applicants ng home care pilot program which opened last March 2025? No AOR received yet from my end. Yes po. So, salamat, Jem. Pero kami rin po, yung sa mga clients namin, wala pa rin. So, hindi pa po rin po kami nakaka-receive ng AOR. Take comfort in that fact na pare-parehas po tayo ng sitwasyon. So, yeah. We'll just wait. Po tayo naghihintay. We just Wala need pa rin to wait. pong Patience is a virtue. AOR. So, yun din po talaga yung mga trend na nangyari ngayon. May mga delays po talaga. Labas na sa ating mga kamayan. Wala tayong magagawa dyan. Kahit mag-follow up tayo sa IRCC, lalo lang dadami din yung trabaho nila. Lalo lang hahaba yung delay. So, sa ngayon po, I think what they're working on right now, based on our experience, is the applicants, yung mga previous applications po from the past years, they are providing updates on that. Okay? So, yun po muna inuna natin. Ngayon, may mga bati natin ng konti, yung mga suki natin. I think yung iba, mga shout-out lang. Si Javin Salomon, good afternoon po, Ma'am Shin. Thank you for watching, Javin. Marami na silang questions, so let's move muna dun sa gusto mong i-discuss. Okay, so kasi ngayon, short announcement lang, nagbaba ng interest rate ulit, Bank of Canada interest rates today. Yes, this morning, just this morning. 0.25%. So, yun, ang tanong, ano naman sa akin, di ba? Ano bang effect nun? Pakialam ko dyan? Sa interest rate? Yung iba, sasabihin nila, wala naman akong bahay, wala naman akong mortgage, hindi ako interesado. So, but anyway, very much related po kasi ito, ayan, sa mga tanong ng mga kababayan natin kanina, ano bang gagawin ko, ano bang plano ko next year, medyo, ang gaganda ba yung chance ako maging PR? Yun yung mga common question, di ba? So, hindi man halata, pero itong mga ganitong announcement ng interest rates, malaki po ang implication niyan. Siguro nga yun nga i-discuss natin siguro sa mga susunod na episode, ano ba talaga ang effect noon. To keep it simple at least for now, bumaba kasi yung interest rate, mas madaling mangutang kasi nga mababa interest. Kung mura yung interest, kaya natin bayaran yung interest. So yung mga tao at saka mga negosyo, mas na-encourage silang mangutang. So, pag maraming pera ang tao, ayan, medyo yung ekonomiya umaandar. Kasi pang ano yan, parang incentive para ma-boost yung economy. Mga tao gustong mamili kasi may pera silang hawak. Pwedeng gumastos. Gumagastos sila. Mga negosyo din, nag-i-invest sila, pwede sila mag-hire ng mga empleyado, pwede sila mag-expand. So, that's exactly yung effect na gusto nating mangyari. So kahit pa paano, I would say good news yun, definitely. Maraming ang mga economists na nag-aabang nun. So ano naman nga ito sa'yo? So kung ang ano kasi natin dito, ang position, kung maganda yung economy ng Canada, mabuti rin para sa ating lahat, lalo na sa mga foreign nationals din na nandito na gustong ma-renew yung work permit nila or eventually maging PR. So kung maganda ang economy ng Canada, mas malaki yung chancean yung mangyari yon. So kanina nga, ayan, ita-tie up natin doon sa mga question kanina. Kasi usually yun ang tanong, anong gagawin ko na? Anong plan? So, yung employer ko, hindi na ako i-renew. So, ito yun. Ito yung mga usapin na kailangan natin pag-usapan para kayo na rin ang humusga para sa sarili. Anong gagawin nyo? Especially, ayan, patapos na yung taon na ito. Mag-start na ulit ang 2026. Ano ba ang 2026? Maganda ba ang mangyayari? Maganda ba yung outlook? Predict natin na mangyayari 2026, konting tiis na lang ba o ano ba, uwi na lang ba muna ako kasi parang matagal pa to. Yun yung mga usapin, di po ba? Yun yung mga tanong ng karamihan. So yun po, konting ano lang ngayon, introduction, but later on next week, hopefully masimulan natin yung parang deeper dive into these kinds of discussions. Ayun, okay. So, dahil nabigyan na natin kayo ng main program po. We'll discuss the implication of the tax rates. Yung lower rates next episode. Ano bang talaga ang implication nito sa mga ating kababayan? Exactly. So yung mga tariff, naririnig nyo yan lagi din sa akin, tsaka siguro sa news kung nanonood kayo ng mga news, nakikita nyo tariff, trade war. Ano ba yun? Ano ba yung talaga, ano ba yung relationship nun sa akin bilang isang foreign worker?
So yun po ang pag-uusapan po siguro natin sa mga susunod na. Maglalaan po tayo ng konting panahon. Yeah. Konti lang naman, yung Q&A po natin, andyan pa din. Yeah. Yun pa rin ang bulto ng mga gagawin natin sa mga susunod na episode. Hindi po namin kayo papabayaan sa mga tanong niyo po. We do appreciate it. Marami pong salamat. Yeah. Lalo na yung mga suki po natin. Para po sa inyo itong programa. Okay, let's start the ball rolling from JC Hernandez. Attorney, anong ma-advise nyo sa TFW kami ng daughter ko? Ayan, mag-university na siya next year, so mas maganda bang maging independent para sa application niya as international student? Salamat JC. So yung sa independent naman talaga yung application na yun usually. So yung pag-evaluate ng mga study permit, independent naman talaga yan. Although, bilang parent, syempre pwede tayo mag-provide ng support, di po ba? So, especially kung yung daughter niya hindi pa siya nagtatrabaho or normally nga wala pang mga savings, especially sa financing, kailangan po natin siyang bigyan ng suporta. So, andun pa din yun. Ibig sabihin, you can provide support. Pero yung application na yon, independent naman talaga yon. Okay. Mayroon pa bang tanong doon na na-study? Yun lang naman, tinatanong niya kung... University yan. Oo. Pag university kasi talagang, independent application. Independent application, tsaka kailangan na kasi usually yung applicant dyan, adult na din, so lagpas ng 18, definitely kailangan niya na ng study permit. Okay. Nag-greet na natin si Javin. Let's move on to Marie Maria. Good afternoon, Javin. Good day po. Kamusta po? Sana lagi kayong mas maayos sa kalagayan. Salamat naman po. Super ayos po kami. Maraming po salamat. Sana kayo rin po. Okay pa po bang mag-apply as caregiver in elderly care? As of now, nakahanap po ako ng pwedeng mag-sponsor. Salamat ng marami. Mabuhay po kayo. Pwede po. Meron pa naman din mga pathways para sa mga caregiver, whether temporary, kumbaga work permit, may pathway pa rin dyan. In fact, exempted siya, di po ba, as far as I know, dun sa rule about hindi ipaprocess yung LMIA for low wage. So, exempted siya. Ibig sabihin, may priority siya. Pwedeng pag-apply ng LMIA. ng government na kailangan pa rin natin ng caregivers. Sa PR, meron pa rin naman. Yun nga, yung tanong din kanina, nung March, di ba, meron program para dyan. At in-anticipate din natin, so far wala pang update pero in-anticipate natin by March of next year magre-reopen siya for those that are already here in Canada na may mga existing jobs dito sa Canada. Hindi pa siya open, I think, for those outside of Canada. Pero yun, at least what we know, to answer yung question nga, meron pa rin, may pathways pa rin for caregivers. Yun nga lang, you have to understand din po na medyo matindi nga din yung competition dyan. Maraming gustong pumasok sa sa pathway na yan, sa program na yan. So hindi lahat ma-accommodate, and to give you some numbers, sa 10 nag-apply, isa lang yung papalarin. So medyo, sabihin natin, swertihan lang din po. So, yun. Just be ready with your supporting documents. Right. Para pag and nag-open. if you want to explore other pathways, itong programa, pwede natin explore ano pa bang pathways na po pwede. Okay, maraming salamat, Marie Maria, for your question from Miss Borita Villanueva. Hello po. Ang spousal open work permit ko po, currently working as IT support analyst, NOC 22221. Eligible po ba siya for high wage, LMIA, kasama sa application yung spouse na maging open work permit sana and one dependent. May nagsabi po kasi sa akin na pwede ang ganon, but di ako sure kung applicable sa current job role ng spouse ko. Okay, salamat Borhita sa tanong. Anyway, yung sa high wage, ang tanong kasi dyan yung mismong sweldo per hour, on a per hour basis. The last time I checked, ito medyo a few months ago na, so hindi na ako updated. Pero the last time I checked, nasa 35, 36 per hour yung low wage. So kung yun, ang sweldo mo or below that, low wage yun. Low wage yun. So dapat higher doon yung per hour rate mo para ma-process yung LMIA. Unless na nasa list ng exemption, katulad nga nung sa caregiver na nabanggit natin, medyo exempted siya. Hindi ko po kabisado yung yung kung ano yung nasa listahan na yun. I don't try to be honest kasi it will always change naman, parang it's not worth it na memorizing ko yan. But you can always check, nasa website po yan.
Pero yun po yung masasabi natin dyan. So yung high wage, depende yan sa sweldo, actual na sweldo na ino-offer sa inyo. Sa asawa niya. Yeah. And then dun sa open work permit para sa asawa, so depende nga po yan. So nakikita ko tier 2 yung NOC. So depende, pag tier 2 kasi or 3, depende, may listahan din po yan. And check nyo po yung listahan na yon kung nandoon yung NOC na yung yan. particular NOC. Kung nandoon, good. Pwede. Kasi ibig sabihin, eligible for spousal open work permit. Pero pag wala doon sa list, hindi po. So, hintayin na lang natin magbago yung list or kayo din mismo, tingnan nyo kung may NOC doon na sa tingin nyo, pwede nyong puntirihin, targetin. So, ano po yun? Legal yun as long as yun din talaga yung ginagawa nyo. You need to have a discussion with your employer kung pwede bang ikaw yung NOC mo doon na lang sa nasa list na yon. But of course, wala tayong pinipeke po dito. I'm not encouraging you to do that. Ang sinasabi ko lang is na pwede nyo yung i-reposition for as long as yun naman talaga din yung ginagawa nyo. And then, yun nga, depende rin yun sa employer nyo kung meron kayong support from your employer. Okay. Thank you very much, Miss Borjita. Yeah, I think that's it. Question from Abet Avila. Good day po, Attorney Jake and Miss Jean. Watching po from Vancouver. I love your Q&A. Very informative. God bless. Thank you, Abet. Thank you for letting us know na nasa Vancouver kayo. Very much interested po kami kung nasaan kayo. Saan kayo nanonood at saka kung yun nga, anong sitwasyon nyo po dyan. Okay, we move on from Kim Flores Laos. Pwede po ba sa conjugal kahit walang property together? Pero doon po siya nakatira sa bahay namin at meron na rin po siyang government IDs naka-address sa bahay namin. 2 years na po kami magkarelasyon pero LDR. 2 times na din po ako nagbakasyon sa Pinas nang we have traveled together at joint bank account. Okay. So yan, napakagandang tanong din para kay Kim. So pagka conjugal, yun talaga, hindi nga sila magkasama. So yung description niya talagang nagmamatch. LDR sila, yun talaga yung description niyan. Pero yung sa property, maganda lang kung meron kayong mga joint properties, pero hindi naman siya absolutely necessary. Ano? Kasi nga, ang basihan is marriage-like. Yung iba nga mag-asawa din, hindi naman nagkakaroon ng mga joint properties. Mag-asawa sila, pero talagang pagdating sa property, pwede naman separate sila. Nangyayari naman yon. Kaya nga din may mga like prenuptial agreement, diba? So, depende yon. So, kumbaga, kung meron kayong joint property, at least it shows evidence, which is good. In general, okay yon. Pero kung wala, hindi naman okay, wala na, hindi na pwede ma-prove yung conjugal relationship. There are other ways. There are other ways, and dun sa mga nabanggit nyo, mukha namang okay, nagta-travel kayo, nagkikita kayo, kumbaga nag-effort kayo na magkita, kasi yun yung in-expect natin, syempre sa mag-asawa, di ba? Na they do all they can para magkita sila. I would suggest na lang din na consider nyo na applyan siya ng visit visa para siya naman yung makapunta dito sa Canada. And later kasi kung mag-apply kayo ng sponsorship under yung conjugal partner sponsorship program, magagamit nyo din yun na at least yung pinakita nyo, nag-effort siya na mag-apply ng visit visa. Lalo na nga kung na-refuse kasi yun yung sasabihin nyo, yan, gusto namin magsama, pero gusto sana namin maging common law. Dito na siya sa Canada, titira. Magsasama na kami, pero ayaw nyo naman siya bigyan ng visa. So magagamit nyo mismo yun pag nag-apply siya ng visit visa. Ayun. Okay, maraming salamat Kim for that question. Okay, from Charmaine Limbo. Hello po, magtatanong lang po ako magkano po pag-apply ng PR through AIP program sa inyo for a family of 4. So pag mga ganyan po, reach out na lang po kayo sa amin sa office namin. Ayan po yung contact information. May sasagot po sa inyo doon para po mapag-usapan natin in private. Kasi po, kailangan pa rin din po kasi i-assess kayo. Ano exactly po. So yung pricing po namin, although sabihin natin may standard pricing din tayo, pero we need to know exactly kung ano yung kailangan nyo, kung ano yung situation nyo, para mabigyan kayo ng pricing na para sa inyo din talaga. Parang sapatos na kailangan isukat natin yan eh. So, yun lang po. So, reach out po kayo sa amin. Ayan po sa screen nyo. You can see it on our screen. Contact information. Tawag lang kayo, 1-855-522-5290 or reach out to us, filipinolawyer.ca, or you can send us a private message sa Facebook. JCA Law Office po yung aming account. Okay.
We move on to Mr. Mark Consul Alberto. Attorney, yes? Teka lang, ayun, medyo naka-blurred yung kay Kim, nakita ko lang. Okay. Nasa Okay same naman text siya. I think na-automate si Facebook nag-blur. Hindi po kami may gawa yan, by the way po. Pero nabanggit same sex, okay lang po yan. Sa conjugal, Sa conjugal. And one of the po yun actually, impediments nga eh. So, actually, good yun dun sa mga conjugal applications kasi especially sa Philippines nga, hindi natin nire-recognize yung same-sex may barrier. Relationship or marriage. So, barrier din yan for you to get married. And as you know, ang Canada very open sa ganyan. So, I would say nga, medyo positive pa yon yung ganyang situation. Sige po, moving forward. Okay. Thank you, Kim. Again, kay Mark Consul Alberta na tayo. Attorney, ask ko lang po, after po namin magpakasal ng GF ko dito, kung makapag-apply po agad for PR, pwede po ba akong umuwi ng Pinas while waiting para sa PR result ko as sponsorship? Okay, magandang tanong. So, pagpakasal and then sponsor, yes, pwede yun. For, as long as na-kompleto yun na yung requirements, which is among them, yung marriage certificate, pwede na kayo apply. Of course, marami pang requirements. Yun nga, yung proof na genuine yung relationship. Pero ang pinaka hinihintay natin doon, yung marriage certificate. So, kung makuha nyo yun, pwede na kayo mag-apply. And then, pwede rin naman kayong lumabas ng Canada. Pero, I would say na i-update nyo si IRCC para alam nila kung nasa labas kayo or nandito sa loob. Kasi meron ding inland or outland application. So, it's not very complicated. It's just more on updating si Canada kasi yun, dapat alam nila kung ano nangyari din sa inyo kasi kasama yun sa evaluation nila. But it's not a very big deal. It's more on updating them, informing them of your intentions. Especially kung gaano ba kayo katagal sa labas ng Canada, babalik din ba kayo agad? Kasi kung sobrang tagal, magiging outland na yun. Dapat outland yung a-applyan nyo. So, it's not inland. Yun lang yung mga kailangan i-consider dyan. Okay. So, maraming salamat, Mark, for your question. We move on to Miss Rose Dadula Torres. Hello po, attorney. Ano po sa tingin nyo ang magiging effect ng announcement this coming November 4 ni PM Carney about sa mga temporary foreign workers? May idea po ba kayo kung ano ang maapektuhan? Salamat po. Maraming salamat, Rose. And that particular question, yun nga po yung gusto nating i-address. Kasi ito, apektado tayong lahat, po. So, hindi lang, I don't know kung yan nga, malamang si Rose, medyo, concern nga siya dyan. Pero hindi lang si Rose, marami pang iba. So, yun nga din po yung naisip namin na magkaroon tayo ng kahit konting discussion about ano ba yung recent updates, yung mga ganyang klaseng announcement ni PM Carney. Tapos yung kaninang umaga lang po yung pagbaba ng Bank of Canada interest rates. Gusto kong pag-usapan natin yon kasi relevant po nga yon yung mga ganong pangyayari. So balik tayo dito. Ang masasabi ko na lang po, Miss Rose, hintayin natin kung ano yung announcement na yun sa November 4. Huwag muna nating pangunahan. Mahirap kasi mag-speculate. Pero yes, definitely, ayun nga, I think sakto, November 4, kailan ba yun? Next week ba mapapag-usapan it's a Tuesday, na? So Tuesday so yan. The following Wednesday po, yan, isa yan sa pag-usapan po natin. So, if you can wait until next Wednesday, i-reserve po muna natin yung sagot natin para dyan. Ang mga effect ng economic situations dito sa Canada, sa mga TFW, yan po talaga yung gusto nating pag-usapan. Okay, maraming salamat, Miss Rose. We move on to Miss Desi Largado. Hi, Ma'am Gina Attorney. Ask ko lang po, mag 3 years na po ako sa employer ko dito sa Montreal. Possible po ba na ma-sponsor po siya para sa PR application ko? And ano po yung mga documents na need niya i-provide? Mag-end yung contract ko sa December 2026 pa po. Ma-sponsor sino po? Siya. I think ang magiging sponsor, she meant, is yung employer niya. Mag-sponsor po siya. Para sa si PR. Employer mag-sponsor sa inyo para sa PR. Okay. Possible po ba yan? Nga. Kabit-kabit po yan. Sa totoo lang. Okay, yun muna. So, yung pag-sponsor. So, yan. Katulad na nabanggit ko po kanina. Whether or not i-sponsor kayo noong employer nyo, it has something to do with yung interest rates, yung sasabihin ni
PM Carney nga next week. Kasi sina employer, ito na lang, ayaw din nila kasi ng maraming employer ngayon, ayaw muna mag-hire. Natatakot din kasi sila. Hindi rin kasi sila sure nga ano mangyayari. Yung discussions with President Trump about tariff, yung trade war ng yan. If you're following this, medyo on and off yan para bang minsan maganda ang mood ni President Trump, minsan hindi, minsan napipikon siya. So, pag-usapan natin ng konti pa yan next week. Huwag muna ngayon kasi alam ko hindi naman yun yung inaabangan nyo ngayon. Pero yan yung mga kasi si employer nyo, kung hindi nga siya ready, kung takot din siya, malamang hindi kayo i-hire Kasi ayaw niya maglabas ng pera, ayaw niya magsugal. Kung hindi niya din alam, hindi niya nakikita anong mangyayari later on. So yun po. As you can see, medyo related yung mga tanong Pero again, we'll skip that for now. We'll discuss that po in detail next week po siguro. Okay, marami pong salamat sa inyong question. Okay, sino nang susunod? Okay. JC Hernandez. Si JC ulit. Okay. NOC 73300 transport driver. Attorney LMIA QC, Quebec. Magkaka-spouse permit po ba si Mrs. At ang work permit po ba niya pwede sa work sa Ontario? Nasa Quebec ang LMIA niya. So, yung spousal open work permit, Tier 3 may chance, pero hindi ko alam kung nasa list yan. Siguro nga, later on, maghingi tayo ng support staff ba sa research para baka, we'll come up with something po para at least ma-check natin kung ano yung latest or ano yung nasa list. Kasi ayaw namin mag-search like ngayon, baka ma-disrupt tayo. So, i-ano natin yun. We'll hold on to that. Pero generally nga po, depende kung nasa list yung NOC na yan. And sa Quebec City yung LMIA niya. Naman, wala naman, as far as I know, walang sinabi si Government of Canada na restricted lang siya sa isang particular province. So, from what I know, pwedeng kahit saang province yon mag-work yung wife niya. Pero may mga certain questions din na kailangan natin mag-research ng konti para alam natin kung ano yung latest. Siguro at some point, maybe starting next week, we can have that additional feature ba dito sa programa na ma-search natin right away para masagot din natin right away yung mga ganyang klaseng tanong na kailangan ngang i-check yung pinaka-recent na policy. Ayun. Okay. Next question po from B.O. Bernadette. Good morning. Ano po ang possible next step na pwedeng gawin after work permit refusal? Last March 2025, I applied by my employer but an LMIA na expired last July 2025. October 22 ko po na-receive yung refusal. September 2025 end ng work visa ko. Mag-a-assist po sana ako ng assistance. Mag-send po ako sa email nyo para ma-review. I am deployed by IPAMS. Kailangan ko po ba umalis right away? Okay, yun muna sagutin natin yung huli. Kasi yun naalala natin. Hindi naman agad-agad. So, hindi nyo kailangan umalis right away. Minsan may pag-asa pa yan. So, I think nasa pa kayo within the restoration period. Pwede pa naman ipa-restore. Yes po, kung gusto niyo pong makipag-ugnayan sa amin, ayan po sa screen yung contact information. And tingnan po natin ng detalyado pa kung ano yung sitwasyon niyo. Pero yun po, hindi niyo muna kailangan umalis. In some cases, naayos pa siya. May restoration pa naman. And then we'll see po. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Reach out lang po kayo sa amin. Okay. She's watching from Tofino, British Columbia. Thank you, Bernadette. Salamat po sa information. Si Jedaline, pwede po bang magtanong? Yes po, mag-message lang. Yun na po ba yung tanong? Ito, nasa baba. Ayan. May possible po ba na ma-extend kami? Nagpasa po kami noong September 2024, pero yung 6 months ko po, October 2024. Ano po kaya itong pinasa nyo, Miss Jedaline? Kailangan nyo pong bigay more information kasi wala na po kayong binigay na information. Okay. Tingnan natin, may possible po ba nag-extend? Pag-asa po kami nung September 24. Pero yung 6 months ko po. October 2024. Medyo marami kulang. Pero baka lang din pwede pa. Usually nga po, meron 90 days na restoration period. And in some cases, depende po, again, case to case. Pero even lumagpas na sa restoration, minsan na nagagawa pa rin ang paraan
Discretion na rin nga po yan. Ayun, sinabi niya na, extension as tourist. Okay, tourist. Okay. So, September pa lang naman. Wala 2024, last year po yan? Or this September 24, 2025? Or September 2024. Yeah. So, yan. Maybe September 24, 2025. Kung Okay. masyado na matagal, like last year pa, medyo mababa na siyempre yung ano natin, yung chance niyan. Pero kung itong last month lang. Baka pwede pa po. Oo. Yung 6 months daw niya is October 22. Oh, okay. Baka this year. Sige po. Ano na lang po natin, i-clarify na lang po natin yung information para klaro din yung sagot natin. Pero yun po, kung last month lang, pwede pa yun usually. Opo. Ayan. 2025. Okay. Anyway, so yun po yun. So yes, pwede pa naman. Kung nagsapasa na po kayo ng application for extension before it expired, yes, intay lang po kayo ng... Maintain status yun. Opo, naka-maintain status. I-clarify lang natin kung ano yung maintain status. Kung nakapag-apply kayo ng extension, bago mag-expire yung papel nyo, yun yung maintain status. Kahit na actual na nag-expire na and then pending pa yung application nyo, wala pang sagot, yun yung maintain status. So may status pa rin po kayo. Kung ganun ang sitwasyon. Yes. Ano? So, wait nyo lang po yung result ng application nyo for visitor record. Okay, Jedeline? From Glenda, watching from Edmonton, Alberta, just wanted to say thank you for helping our kababayan answering your questions for free. Maraming po salamat. For letting us know where you are. Ayan. Sige po, mag-send lang po kayo ng mga questions nyo. If you still have questions in mind, mag-send lang po kayo ng question. Yeah, medyo marami-rami tayong oras pa. At saka... Ayan, natutuwa daw si Jedeline dahil totoo po pala na nasasagot kayo. Oo naman. Oo naman po. Po kami totoo. Hindi po kami AI. Hindi pa, pero baka next year palitan na natin ng AI. Anyway, yan po. Salamat din sa suporta ninyo sa mga pagtatanong. Sana nga din sa pagtatanong nyo, marami ring tao na yun, makikinabang sa impormasyon na pinag-uusapan natin. Tsaka yan, so habang nakapatalastas tayo ngayon, siguro nga maglalaan kami ng siguro mga 10 minutes per episode para i-discuss yung mga nangyayari nga, recent events, katulad ng tanong kanina, yung kay PM Carney. Yeah. Gusto po nating i-discuss yun sa totoo lang. At saka yung kaninang umaga lang din, Bank of Canada interest rates. Parami rin kasi nagtatanong, ano ba yan? Wala mo akong pakialam dyan, tumaas po ba? Wala mo akong bahay, mga ganun. So, in fact, lahat po tayo affected doon. Hindi man natin alam yon at wala man tayong magagawa kasi hindi naman natin control yun eh. So, gobyerno lang din ang nagde-decide, ano pa ito, itataas, ibababa. Pero apektado po tayong lahat. So, yun po, i-discuss natin ng detalye pa, ng konting detalye pa para naintindihan natin yon. Kasi gusto ko rin po sana na abangan nyo yun, dapat ano rin kayo nakikibalita kasi nga may epekto yon sa posibleng plano nyo, especially like next year, anong gagawin nyo, yun nga, uuwi na ba or magtitiis pa ba? So yun din kasi yung madalas po talaga namin natatanggap ng mga tanong. Ayan, so may mga tanong na may follow-up si Charmaine. Hello po ulit. May bayad po ba kapag magpapa-assess sa inyo? Mag-i-inquire lang po muna kami. So, ganito po yung kalakaran namin. Pag consultation po, may charge po talaga. Kasi, syempre, maglalaan kami ng panahon. Para sa inyo lang po yun. So, it's only really for you. So, ano yung sitwasyon nyo, ano yung problema nyo, tailored yun for yourself. So, we do charge for the consultation. At ito nga yung public service po namin na ito, free. So, if ito, wala ring sawa. Yan, pwede kayo magtanong. As long as relevant naman yung mga tanong nyo. Handa naman po kaming sumagot nga doon. So yun po yung para ma-cover natin lahat ng ng pangangailangan at situation. So yung iba ayaw bumastos, naiintindihan natin, mahirap ang buhay ngayon. So ito po yung para sa inyo siguro. Manood lang kayo po every week, nandito naman kami. Tsaka live kaming nakakausap. Ayan, natuwa nga si Jedeline kasi totoo pala. May masagot. Hindi lang daw sa TikTok, yes. Yeah, so makakausap nyo kami almost real time. Pero pagka yun nga, sa tingin nyo ayaw nyo i-discuss yung mga private matters nyo, kailangan na po din talaga ng consultation para dyan. So, yun po yun. So, may charge po, just to let you know, for like a private consultation.
Okay, we move on to Miss Kim Flores Leos. How much po magpa-assist para sa tourist visa? How much din po ang visa fee and magkano po ang need na show money? Hindi, nawala. So sa fees po yan, i-discuss po Sponsor. natin yan in private kasi nga po tailored fit yan para sa inyo. Visa Dun fee? sa funds naman po, Yeah. it's more on, wala kasing indikahon na sagot dyan eh. So yung ano dyan, yung sa funds, depende rin sa plano nyo. Unang-una, ano ba yung balak nyo dito? Bakit nyo gusto magstay pa sa Canada? And then, gano'ng katagal? Gaano 1 month, 2 months, depende yan eh. 6 months maximum usually. And anong gagawin nyo? Yung, bibisita ba kayo? Lilibutin nyo ba yung buong Canada? Saan ba kayo titira? Mag-hotel ba kayo? Or makikitira kayo? So, depende. And based on that, based on your plan, you have to show na kaya nyong suportahan yung sarili ninyo. It's either mayroon kayong ipon or meron naman kayong mga kaibigan or kamag-anak na pwede kayong tulungan financially. Halimbawa nga, doon kayo titira sa kanila, hindi na kayo mangungupahan, nakabawas kayo ng gastos, at baka sila pang sagot sa pagkain nyo, mga ganun. So, halos wala na kayong gagastusin. Baka pati pamasahe nyo, kung mamamasyal kayo, baka sila pa yung gagastos. So, depende yun sa paano nyo i-present yung application na yon. So, wala pong standard answer dun sa like magkano yung funds na kailangan, ano yung show money. But siguro if we can make give you some numbers, mga 10,000. I don't, We depende always kasi. tell clients, the bigger the better. Of course, You the can bigger, produce. the better. So, Para wala nang tanong. exactly. So, yun po, napakaano kasi iba-iba nga yung sitwasyon. Iba-iba rin yung plano nyo. Di ko alam kung ano yung plano nyo para magstay dito sa Canada. So, yun po yung full answer dyan. Ayan, sabi ni JC, mabait ka daw. Mabait yan si attorney, more power. Ay, salamat Maraming po, salamat, JC. From June Jobs, attorney, my work permit po will expire by next year, April po. Possible po ba maka-apply ng support letter from Manitoba? Narinig ko lang po kasi may mga binigyan ng support here in Manitoba. 2 years work permit po. Ano po paraan po para doon? Thank you. So, yan. Depende nga sa employer. Depende rin sa province. Sino ba yung province na nga. So, in general, si Canada as a whole, tsaka yung mga provinces dito sa Canada, naghahanap po talaga sila ng talent. Naghahanap sila ng tao. Alam naman po natin nga na ang Canada sobrang laki in terms of land area, napaka-konti ng tao. So, kailangan talaga. Yun so far, I think, for many years to come, Canada will always look for people. Kaya lang po, syempre hindi pwedeng isang dagsa, no? Dadagsain natin yung Canada. So, iniunti-unti din nila. So, depende sa kakayahan ng Canada. And so far, sa ngayon, ang situation, mas marami ang may gustong pumunta dito sa Canada, magtrabaho, maging PR and citizen. Mas marami kaysa doon sa kakayahan ni Canada. So, depende yan. So, kaya nyo ba mag-compete doon sa Manitoba? Definitely meron doon. Lahat naman meron eh. Yeah. Pero kayo ba ang pipiliin ni employer or even ni province? Kasi di ba may mga nomination programs? Kayo ba? May mga point system din yan sila eh. So, kayo ba ang pipiliin over the other applicants? So, kayo na rin po yung mag-evaluate nun. Saan ba kayo nalalagay? Tsaka yan, pwede rin natin pag-usapan kung gusto nyo. Paano nyo patataasin yung mga points nyo? Paano nyo gagawing competitive yung sarili ninyo? Paano kayo maghahanap ng employee? Kasi employer is key. Yun talaga kailangan natin maghanap ng employer na handang suportahan tayo. Marami rin ako narinig, yung employer ko ayaw na akong suportahan. Ayaw naman mag-apply ng LMIA. So, paano na? Ang sagot, meron po. Yung kausap nyo ngayon, siguro ayaw niya. But meron ibang employer na gusto at naghahanap ng employees na gusto nilang suportahan. Hindi nyo lang pa sila nakikita. So, siguro nga, yun yung mapag-uusapan natin. Paano nyo sila makikita? Mag-hire ba kayo ng agency? Katulad ng tanong kanina, yun bang sagot? Mag-hire ba kayo ng consultant? O sariling sikap? In most cases, sariling sikap yung solusyon. Sa totoo lang. Pero siyempre, hindi madali. Time-consuming din, etc. But we're also willing to share what we know para magawa nyo yun. Kasi, yun nga kung magra-rely kayo sa agency, for example, bukod sa magbabayad kayo ng malaking halaga, hindi rin yun solid minsan. Hit or miss yun Kasi minsan, yung perang pinangbayad nyo sa kanila,
gagamitin lang din nila yun para magbayad lang din ng isang employer na makikipagkunsyaba sa kanila. Yun po yung nangyayari, yun ang katotohanan. So, para bang yung employer na yun, hindi rin siya solid na employer para sa inyo. So, it's better nga na kayo mismo ang kumausap sa employer, kayo yung mag-apply. Yung employer na yun, matutuwa din yun kasi hindi na sila magbabayad ng agent, hindi na sila magbabayad ng fee para dun sa agent na yun. At yun yung masasabi nating best kasi yun yung mga tipo ng employer na handa din na suportahan kayo, mag-apply ng LMIA for you. It's just that you haven't seen each other. Naghahanapan po kayo sa totoo lang. Sila din, yun din ang reklamo nila sa gobyerno. Sasabihin nila, wala kasi ako makitang employee. Yeah. So, yung gobyerno naman sinasabi, may demand tayo for this kind of employee, etc. Pero sasabihin nyo naman din nga, wala, nasan sila? Nasan yung mga employer? So, yun po, siguro pag-usapan natin ng konti sa mga susunod pa na episode. Yan. Okay, marami na tayong mga naipon na questions from Meloy Ramsey. Hi po, Attorney and Ms. Jin. As ko lang under HCCP ako at naka-receive na ng eligibility. Ay, congrats po. Mag-expire na work permit ko next year, 2026. May. Okay lang po kaya magbakasyon sa Pinas kasi advance Christmas gift nila ng employer niya, yung Christmas vacation. Wow, sarap. Exactly, di ba? Tinanong yung employer ni, ano ba alam niya? Very Ni supportive, Meloy. binigyan pa siya ng bakasyon. So, ganun po din talaga. Ayan, si Meloy, nakakita na ng ganung klaseng employer. I think kayo din po. Baka si Meloy, baka bigyan niya tayo ng konting tip, di ba? Paano yun nahanap yung mga tipong ganyang klaseng employer na very much willing magbigay ng support. Tayo namang mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging mabuting empleyado. Yes. Very loyal tayo sa employer. Kaya alam din natin na maraming employer na very much willing mag-provide ng support. Pero again, case-to-case basis, hindi naman lahat ng employer na gano'n. So yan ang, congratulations kay Meloy. Ano na nga ba ang tanong niya? Kung pwede ba siyang umuwi? Nakakuha siya ang expiration ng work permit niya is May 2026. Uuwi siya for Christmas. Pwede yun. Christmas lang pala. So yan, buti ka pa. Meloy, makakauwi for Christmas. Ayan, meron siyang dagdag na info. Dagdag ko lang po, sorry, magsasubmit pa lang din ako ng bridging open work permit by next week. Okay lang po kaya isabay ko na lang ang non-accompanying to accompanying dependents daw niya. Especially now na medyo completed situation. Yeah. So, at least may confidence ka na, kasi medyo maganda yung takbo ng application mo. Change from non-accompanying. Actually, we do recommend usually na isama nyo na para isahan na lang, isang pagod na lang, ganun din naman yun. Isama nyo na, worst case scenario, hindi pa rin kayo ready, pero at least na-approve na sila, pwedeng kahit papuntahin nyo nga, patungtungin nyo lang sila ng Canada kung hindi pa rin kayo talaga ready na dito sila nakatira. Then, ipasyal nyo lang muna, then pauwiin muna. Pero at least nakatungtong na sila, PR na sila. Di ba? So, yun po usually yung recommendation natin sa ganyan. Isama nyo na as accompanying dun sa mga tanong na pwedeng umuwi. Yes po. Pero ang kailangan nyo po actually hindi permit, visa. And usually pag may mga work permit na kayo, may ETA na yun nakasama. Yung ETA yung kailangan nyo para makabalik. Kung wala man kayo nun or expired or whatever, madali lang po yun applyan. Usually, in about a day nga lang po, lalabas na yung result nun for the ETA. Yung ETA po, yun yung kailangan nyo. Another thing na pwede nyo magamit is visa. Mas mahaba nga lang yung application nun. Usually, kung yun, gusto nyo lang talaga makabalik, ETA na lang po. Yun ang pinaka-simple, pinaka-mura, pinaka-mabilis na proseso. Yes. Maraming salamat, Meloy. Ayan, si Jason Gokong. Ito, regular din natin to si Jason. Good morning, Attorney Jake and Miss Jean, watching from Richmond, British Columbia. Salamat. Parang marami tayong taga-BC. Oo, mga taga-BC. Ano po bang dapat gawin para ma-PR pag nasa edad na 40 na? Nasa food industry po kami. Nag-check po kasi ako kahit yung CELPIP is nasa CLB9. Mababa pa din. Ano po pang program or need lumipat? NOC 62020, food industry. So, ang usual case po kasi, di ba nga express entry, pero kung mababa po yung sa natin, age. yung sa age, especially yan, mga 40 plus, medyo may hindi na mataas yung score sa age. So, ang pinaka-suggestion natin, explore nyo po yung
nomination, provincial nomination, check nyo muna, syempre, nandiyan na kayo sa BC. Sa food industry naman, it's a growth industry. So, everywhere in Canada, ang prediction long term is mag-i-increase din yung demand sa food industry. But as always, it's a competition nga po. Gaano ba kayo ka-competitive kung i-compare nyo yung sarili nyo sa mga ibang nasa food industry? Gaano ba kayo ka-competitive compared sa kanila? Kung yung employers ba mamimili between you and other aspiring applicants, bakit kayo ang pipiliin? Parang ganon. So dapat, of course, you have to improve your yung marketability ninyo. English is always there. Kung taas ang proficiency sa English, syempre mas gusto ni employer yon. At yun po. So yung ang ma-advise natin, explore nyo yung mga nomination programs, not just in the province where you are, but explore nyo yung other provinces din. Ano pa ba? And then yung mga rural communities din po, yung bagong program about rural communities. So kung hindi rin po tayo masyadong competitive, doon sa mainstream na provincial nomination, baka gusto natin i-consider yung mga rural communities. Ang kagandahan nga doon, konti yung gustong mas less yung competition doon kasi yung iba nga ayaw pumunta sa malayo. Naintindihan naman natin yun, pero kung gusto nyo nga magkaroon ng parang competitive edge, yung willingness niyo to relocate, yun yung edge ninyo. Kasi nga, maraming ayaw doon. So, kung kayo gusto nyo doon, yun yung magbibigay sa inyo ng parang advantage. So, i-consider nyo po yung mga ganong bagay. Okay. Maraming salamat, Jason. We move on to Sheila Marie Gomez Rosete. Good morning po sa inyo. Good afternoon na po. Baka sa kanila, good morning. Baka sa busy din siya. Ask ko lang po, pwede po bang mag-apply ng study permit habang may existing na close work permit? Pwede po. So, hindi naman siya nagko-conflict. Pagka work permit nga, yan, hindi nga kayo pwede mag-aral, especially kung more than 6 months yung program. So, kailangan applyan ng work permit. Walang conflict doon. You can always apply for a study permit even if you have a work permit. And actually, yun yung recommended path dyan. And malaki naman din yung chance na ma-approve kayo sa ganyan kasi nandito na kayo sa Canada. Hindi na kayo i-evaluatein kung mag-overstay ba kayo or what. At dito na kayo, na-approve na kayo before. It's more on yung funds. Kaya nyo bang suportahan yung sarili nyo pag nag-aral kayo? And genuine naman ba yung intention nyo na mag-aral? And in most cases, yes naman, di ba? So, yun po, malaki yung chance na makakuha kayo ng study permit. Okay, maraming salamat. Sino yun? Si Sheila. Okay, we move on to Jonald Zapata. Ayan, good afternoon po. Kaka-PR ko pa lang po. Tanong ko po sana kung papaano ang magiging process kapag applyan ko na ng sponsorship ang wife ko na andito din siya sa Canada since last year. Naka-visitor visa po siya ngayon. Kailangan pa din po ba siyang applyan ng CSQ dito sa Quebec? Nasa Quebec sila. Nasa Quebec. Bago ang PR sa federal or pwede na direct sponsorship sa IRCC. Unang-una, congratulations. Congrats, kasi Jonald. PR ka na. Yeah. Minsan medyo kailangan yan pag-usapan ng mas malalim pa yung relationship kasi ang magiging question ko, which you don't have to answer, pero ano yung relationship niyo nung naging PR ka? Kasi in some cases, I'm not saying in your case, common law na sila and dapat pala i-declare yung mga ganon na relationship nung naging PR ka. But yun lang. So medyo maselan nga. I don't want to discuss, of course, your private matter. Pero yun yung mga kailangan i-consider natin dito. But yung sa sponsorship, of course, kasi asawa mo na siya, pwede na siyang sponsoran. Yung sa CSQ, hindi pa po kami maalam dyan. Kasi we don't, may sariling process si Quebec. And for now, we're just considering na i-expand natin yung services natin sa Quebec. Pero for now po kasi, hindi pa. To be honest with you, hindi pa namin yan inaaral yung specific rules sa Quebec. Medyo naiiba nga po talaga si Quebec from the rest of Canada. Yeah. Okay. Maraming po salamat, Jonald, for asking your question. From Ray Balasta. Hello po. May I ask, my PR application under PNP in demand already submitted, but when I check, I submitted wrong documents.
Like instead of birth certificate, Okay. I uploaded marriage certificate. Yeah. Do I need to submit the correct documents by web form? Thank you very much, attorney. Yes. So, kailangan nyo lang silang i-update as soon as you can, as soon as na-realize nyo na may Mali. error. Opo. Of course, pwede naman siyang i-correct. And yung web form is the proper way to do that. Sa mga nitty-gritty, process, actually si Jean ang nakakaalam sa mga ganon. Yes. So, she can confirm kung Yeah. web form na. So, pwede niyo pong i-submit by web form kung meron po kayong documents na gusto nyong i-follow up. I-follow up or submit, palitan opo, or any for other your information. application. So, Yeah. kailangan lang po ma-explain nyo ng maayos, Mr. Ray. Yes. So, kailangan with explanation letter po kung ba't nyo sinasubmit yung document na yun. Right. Para hindi rin sila malito. But yeah, Okay. okay pa po kayo. So, don't worry about it. Update nyo lang po sila. Okay. From Choi Santos, ask ko lang po, pwede po ba mag-apply ng PGWP extension yung spousal open work permit na retail supervisor tier 3? Okay. So, ang understanding ko dito, yung spouse nung naka-PGWP. So, depende. Tier 3, possible, depende dun sa list. Yes. May listahan nga po yan. Yes, Check nyo po kung nasa listahan ang work ng inyong asawa. Okay? Ayan. Kay Kim. Okay. Siya pa rin ba yung Kim kanina? Siya pa rin ba tong si Kim? Anyway. Okay. na. Kay Kim, wala siya dito pero nandyan siya. Si Okay. Kim Flores Leos. Ako po ay PR na dito sa Canada. Ako po yung nagtanong para sa yeah. conjugal. Okay, Yes, siya ngayon. same sex. Opo. Bala ko po kasi sponsor for tourist visa yung partner ko. Ako po gagastos lahat. Ano po kaya mga requirements? Malaki po kaya ang chance na ma-approve? Wala po siyang work sa Pinas. So, usually, yun nga ang recommendation natin. Applyan muna siya ng tourist. So, sa mga requirements, kailangan na ilagay nyo doon sa application yung reason or purpose ng pagbisita, and then yung funds nga, and then ang pinaka-importanting part doon, may i-convince nyo si officer na babalik lang din siya. Yes. May strong. Within yung authority na binigay sa kanya. Kasi nga, syempre may deadline yan na kailangan niya lumabas ng Canada before that deadline. Kailangan nyo ma-convince si officer na gagawin niya yon. Yung walang work, medyo negative yun. Yes. But depende pa rin, case-to-case basis. Sabihin na natin yung paggaling sa Pilipinas, more on 50-50 yung chance niyan. So kung paano nyo i-improve yun, it's up to you. Paano nyo i-convince si officer, depende rin sa evidence na meron kayo. Of course, if you need assistance, you can always reach out to us. But if you want to then get some advice, information dito sa program, you can ask. Again, siguro like next week, pwede pa rin naman pag-usapan ano pa yung mga general requirements sa mga visit visa application. But for now, we'll move on po. Baka meron pa tayong mga na-miss. Choi Santos. Yun din yung kanina. Yun na rin yung kanina eh. Okay. Para sana maging common law daw sila. Tama naman po. Yeah. Pwedeng-pwede naman po yan. So, we'll provide more information siguro next week. Yung mga natitira pa ba? Meron pa ba? Thank you sila. Salamat din po. Ray, Choi, salamat. Ayan. Dagdag ko lang yung kay Kim, kailangan lang may strong ties yung iyong partner sa Philippines. Strong ties. Pa-improve yan. Ano lang po, just to keep things simple, highly discretionary siya sa officer. Tapos yun nga din po yung pangpadagdag ng confusion dito, depende yan sa officer na magre-review noong file ninyo. So minsan, iba-ibang officer nga po, iba-iba yung sabihin nila natin, timpla nila. Ganun, nangyayari po talaga, hindi siya joke. Totoo din yan. So, discretionary siya. So, given that information, ano yung magagawa nyo para mapa-improve yung chance? So, it's more about improving yung chance. There's no guarantee, walang 100%. Pag merong nag-offer sa inyo na consultant or even lawyer na, kaya ako bahala dyan, kaya magduda na kayo doon kasi that's not how it works. So, discretionary siya sa officer. So, minsan nga din, like ngayon, nagbabawas din po talaga ngayon ng foreign nationals nga. So, merong instruction din yung mga officer na, medyo yung approvals natin na huwag tayo masyadong approve. Bawas-bawasan natin. Super strict po sila ngayon. Given din sa lahat ng mga natatanggap nilang application, sila na rin yung nagsasala. Like, okay, alin ba dito yung mas
dapat nating i-approve, alin ba yung hindi muna. So, that's really how it works. Okay. May follow-up question si Choi Santos. Last question po, Last if ma-reduce yung extension. Ayan, okay, nag-get ko na. Kasi kanina sa Visitor record. umpisa, Okay. pwede ba daw applyan na lang ng visitor record? Po. Definitely. Correct. Kasi ang PGWP, hindi na po siya na-extend. Kasi tinanong niya, mag-a-apply ng PGWP extension. PGWP, wala na pong extension yon. If you want to continue on working, kailangan nyo na po ng employer na mayroong LMIA na. And then kung wala pa din, visitor record na lang po. Ayun. Okay. Thank you. Okay. Naubusan na rin po tayo ng oras. Sabi ni Dre, inaayos lang po yung camera ngayon. Difficulty. Ayan. Nawawala-wala ako. I'm back. Okay. Para po magsabi ng maraming pong salamat sa lahat po ng mga nagtanong today. Appreciate po namin yung mga tanong nyo, sobra. Okay. And babalik po kami next week. Ayan po. So Next Wednesday. Or i-confirm natin kay Drake, baka mag-Thursday lang, baka lang. Kasi merong tayong appointment on next Wednesday. But we will confirm po before abangan nyo na lang po yung mga posts about... Either Wednesday or Thursday po kami next week. Alright. Okay, maraming pong salamat sa lahat ng mga nagbigay ng questions nila. And magkita-kita po tayo ulit next week dito lang sa Immigration at iba pa. Let's go, Blue Jays po. Yes. Final na po this coming weekend, Friday and Saturday. Hopefully, wala ng Saturday. Okay? Sana manalo sa World Series. And, syempre, pwede magpa-hi tayo. Happy 18th birthday kay Audrey. And happy birthday kay Ben. Ayun. Thank you.